Magandang hapon po. Kalaboso sa Quezon City ang isang suspect sa pang-hold up. Nahulihan pa siya ng baril at mga drug paraphernalia. Kita sa drone shot ng pulisya kung paano nakipaghabulan sa bubong ang suspect. Ang maksyong pagtugis tinutukan ni Jamie Santos exclusive. Tila eksena sa pelikula ang drone video na ito ng Quezon City Police District. Kita rito ang pagtakbo sa bubong ng tinutugis nilang suspect. Nagpalipat-lipat sa mga bubong na parang gagamba. Kita rin ang pagtakbo ng mga pulis na tumutugis sa kanya. Hanggang sa wala na siyang matakbuhan pagdating sa bandang ilog. Nabulabog ang mga kalapati nang bumalik ito sa loob ng ikatlong palapag na bahay ng kanyang girlfriend para magtago. Nagtangka pa raw ang suspect na kumubli sa ilalim ng mga unan at kutsyon. Pero doon na siya nasukol ng mga pulis. Nakuha sa suspect ang isang kalibre 38 baril at ilang drug paraphernalia. Ayon sa QCPD Station 7, naging target ng kanilang hot pursuit operation ang suspect at kasamahan nito matapos mang-hold up kagabi ng 4 na katao. Una nilang nahuli ang kasamahan nito sa Harvard Street sa E. Rodriguez at ikinanta sa mga pulis ang kinaroroonan ng kasama. Sa looban ng Ermin Garcia Street natunto ng QCPD ang suspect. Tumangging magbigay ng pahayag sa amin ng mga suspect. Ayon sa kapitan ng barangay E. Rodriguez, kilala sa kanilang lugar ang suspect na pabalik-balik na raw sa kulungan. Pabalik-balik na rin sa loob to. Madalas makuha ito mga to. Siguro tatagal na yan, may baril pa eh. Dapat manatili na siya doon. Nahuli natin siya dito sa kanyang bahay ng kanyang girlfriend matapos ang 1 oras mahigit na habulan. Medyo may pagkapalustong suspect natin na to eh. Unang-una yung robbery hold-up na 4 ang kanyang biniktima nung gabi kasama ang kanyang 2 kasamahan at yung illegal possession of firearms at yung ating 9165 natin sa paggamit ng droga. Isang kasamahan pa nila ang patuloy na tinutugis. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Isang Japanese national na wanted sa kanilang bansa dahil sa pagdukot at pangahalay sa mga babae, ang bistadong narito pala sa Pilipinas noon pang 2019. Pero wala na siyang kawala sa Bureau of Immigration. At tinutukan niya ni John Consulta, exclusive. Sa tapat ng banyo sa isang casino hotel sa Parañaque, nakorner ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 38 taong gulang na lalaking Hapon. Arestado ang dayuhan sa bisa ng mission order ng BI. May warrant of arrest kasi laban sa kanya sa Osaka, Japan dahil sa kasong pang-aabuso sa kababaihan. Ayon sa BI, nakapasok na sa bansa ang Japanese national noon pang 2019 bago pa nailabas ang warrant sa Japan. Mau-consider din natin siya na isang serial rapist. Reportedly may 5 siyang naging victim sa Japan kung saan dinudukot niya sa mga parke sa Japan at dinadala niya sa madidilim na lugar at doon niya ginagahasa. Wala siya pinipiling edad pero reportedly may isang minor de edad sa kanyang mga naging biktima sa Japan. Sa impormasyong nakuha ng BI, matinding panggugulpi at paulit-ulit na pang-aabuso umano ang inaabot ng kanyang mga dinudukot na biktima sa Japan na nagsimula noong taong 2016. Naalamin din natin kung maaaring mayroon din siyang naging biktima dito sa atin bago natin siya ipa-deport pabalik sa Japan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan habang gumugulong ang kanyang deportation procedure. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Problema sa kulang na paradahan ang nakikita pa rin problema ng MMDA kaya marami pa rin nasisita at nahahatak ng mga sasakyang iligal na nakaparada. Tulad na lang sa boundary ng Makati at Taguig. Dahilan din daw ang mga paaralan sa pagsikip ng mga daan. Nakatutok si Rafi Tima. Ilang beses nang binabalik-balikan ng MMDA Special Operations Strike Force at ng Taguig Traffic Management Office ang bahaging ito ng Chino Rosas Avenue Extension. Pero ganito pa rin ang lagi nilang dinaratnan. Mga sasakyang iligal na nakaparada sa mismong tulay sa boundary ng Makati at Taguig. Kung sa ngayon po, medyo makulit po ang ating mga motorista na nag-illegal park, mas makulit po ang ating operation. Babalik-balikan po natin ito. Dahilan dati ng mga inaabutang nakapark dito, sandali lang naman daw sila o kaya nagpapahinga. Pero batid ng MMDA, issue talaga sa parking space ang pangunahing problema. Pinag-uusapan na po natin ang pagpapatayo po ng mga common parking spaces
para gayon pa man ay magkaroon po ng tamang parkingan ang mga motorista po natin. Bukod sa mga illegally parked na sasakyan, nagiging dahilan din ng pagsikip ng daloy ng trapiko dito ang ilang eskwelahan. Ayon sa Barangay Magallanes na nakakasakop sa lugar, babantayan nila ang pangako ng pamunuan ng eskwelahan na maglalagay sila ng mga sariling tauhan para pagbawalang tumambay ang mga manunundo sa mga estudyante tuwing uwian. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng DILG sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya. Ay kay DILG Secretary Benher Abalos, yan ay para maiwasan ang anumang impluensya ng kanilang pagsisiyasat, gayon din sa iba pang ahensya. Wala raw kasi direktang kapangyarihan ng DILG para magsuspende o mangsibak ng mga lokal na opisyal. Base raw sa ulat ng task force na tumututok sa investigasyon kay Guo, may ilang nakababahalang detalye ng iligal na gawain na maaaring may malalaking legal na implikasyon. Kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado niya ang investigasyon sa totoong pagkakakilanlan ni Guo at sa mga kinasasangkutang issue ng alkalde. Kabilang dito ang posibleng pagkakasangkot niya umano sa sinalakay na pogo sa Bamban. Bagay na itinanggi ni Guo at maging ang mga katanungan kung tunay ba siyang Pilipino. Good news sa mga motorista, posibleng bumaba ang presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa taya ng Uni Oil, asahan ng 10 hanggang 20 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Posible namang walang paggalaw o magkaroon ng hanggang 10 sentimong tapyas sa kada litro ng diesel. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.